sakitan mga kasama. Wala pong sakitan, wala pong sakitan mga kasama. Isang paligid na pagbati ko sa ating lahat. Nabalitaan ko natin siguro kung ang Pilipinas ay pumasok ang Pilipinas sa tinatawag ng US na Vaccine Initiative. Isang inisyatiba upang tiyakin ng US ang kanyang supply sa critical minerals at iba pang mga rekurso para sa pagpapaandar ng kanyang war machine. Para po sa ating mga katutubo, agad-agad po natin nakikita ang Vaccine Initiative bilang panibagong yugto ng kapatid-tid, panglalangko at pang-aasaw sa ating mga lupang pinuno. Dahil po sa Vaccine Initiative, posibleng lumaki ang pumasok na mayroong project sa ating mga lupang pinuno upang tugunan ang pangangailangan ng US para sa legal, para sa copper, at iba pang mga critical minerals na karaniwan naman ay nakahanap sa loob ng aming mga kapituhan ng ating mga komunidad. Mga kasama, more than half na po ng kabuuan ng aming PDB sa buong Pilipinas ay matatagpuan sa lupagin ng mga katutunan. Kaya bigyan po kami na ang syudang matamaan ng Vaccine Initiative ay kami mga katutunan. Alam po natin sa karanasan sa mga tulad ng laban ng lupa, laban sa copper mining na non-competition, ng mga lumot, laban sa tampakan copper mining, at agad-ito nickel mining, at iba pa ang mga katutupong komunidad na kumakaharap ngayon ng militarisasyon dahil sa mga large-scale mining projects na ito ay walang maitutulong ang ganitong agresibong pagtulong sa mining projects, kundi kahirapan at kapatayan para sa mga kamukupo. Kasabayin pa ng Vaccine Initiative, inanunsyo po ng ating pamahalaan na sila po ay magpapaunlad ng 1,600 hectares para sa economic security sa Lupar. Ano po ang ibig sabihin ito? Direkta po ito aakba na maakit sa lupang pinuno ng ating mga kapatid na alistan. Ang mga alistan din po, sila din po ay mahakal na ang karanasan ng pagpapanagis mula sa kanilang lupang pinuno dahil din sa Luzon Economic Corridor na nagtutulak para sa mga expansion project at infrastructure project. Hindi lang po yan ang epekto sa ating Vaccine Initiative. Kababaihan, kabataan, mga katutubo, naranasan na po natin ang karahasan at abuso sa kamay ng US military at hanggang ngayon ay wala pati silang matanagutan. Kaya, pinasok ko si Marcos Jr. ang kasunduang ito, ang inisyatibang ito na buong alaman na wala itong maitutulong sa mamamayang Pilipino, kundi kahirapan, kundi panlalangit. At gusto ko tayo ibukuhin sa mga magitan ng Vaccine Initiative. Sinasabi, mapapaunlad ang ating kakayahan at manufacture. Sinasabi ng Marcos Administration na magsilikha ito ng trabaho para sa mga Pilipino. Ngunit malayo po yan sa katotohanan at malayo yan sa kailangan ngayon ng mamamayang Pilipino. Kaya, sinasabi po natin hindi nyo magkaibigan ang Amerika, ang Estados Unidos at ang Pilipinas at lalong hindi na para sa interes ng mamamayang Pilipino ang Vaccine Initiative. Ito ay para sa mga imperialistang bansa at ito ay para sa interes ng tunang si Marcos Jr. na wala ibang ginawa kundi pagtipag sa dikta ng imperialista ng Estados Unidos. Para sa katotoo, ipaligid namin kaibigan ang Estados Unidos dahil sila ang ugat ng ating kahirapan ngayon. Kaya kasama, tuloy-tuloy po, totoo na natin ang pagpagsasabi ng Vaccine Initiative
sa State of the Nation Address at muli po namin panawagan, lupang inuuna! Grabe, galit na galit itong mga realista na to kay Donald Trump, US President Donald Trump at saka kay PBBM. Pati sa kabila guys, may harang na rin na kapulisan. Oh. O kabilaan na po ito. Nandyan yung truck ng pulis and nandito rin ang mga pulis mismo nakaharang. Sa mga pagpati sa lahat ng nandito ng naninigilan, pahlalan, sa imperialismo. Marami na nasabi ang mga naunang tagapagsalita. Pero sa hangay na na magsasaka, apektado kami ng mga ginagawa ng US dito sa ating bansa. Apektado ang aming kabuhayan dahil sa mga kanilang mga educated standards. Ang ating mga kalupaan ay patuloy na binubukpan. Gayon din ang hakay ng mga evolusyonaryo pwesta na kung saan ay nagtatanggol sa interes ng dapat ng Pilipino ay kanilang pinupompa. Apektado kami maging ang mga nagtatang dahil ang mga unit ay nandun din sa karapatan namin. Sinisira ang ating mga oras, sinisira ang ating kapabuhayan, sinisira ang ating panahanan, ang gayon din dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagkaan ng mga lupain para sa kanilang negosyo. Ito ay dahil sa kapabayaan ng tutang mga Pilipin. Dahil lalo na si Marcos Jr. na ngayon ay kumakayag pa na gamitin ang ating mga kasayaman at ang ating mga lupaan para sa pagpapagtatayo ng mga bihesyo ng haras sa panligbang. Alam namin kayo apektado rin mga kapisan dahil kayo ang inabala, inanalagan, kasama nila laban sa mga kapwa ninyo Pilipino at laban sa mga kapwa ninyo mga magsasaka, mga mararita at ibang mga grupo na tumutukoy sa mga sa pakikialam na ito ng Estados Unidos sa ating mga panahakan. Kaya naniniwala kami, hindi namin kaibigan ang US imperialist. Sila ay aming kaaway dahil sila ang tagasira ng ating kalikasan, tagasira ng ating kakayapaan, sinisira ang ating kabuhayan. Wala nang natitira para sa ating hinaharap, para sa mga namamayan na mga susunod sa ating lahi. Kung kaya't narapat namin talaga na itagpin ang US imperialist, ang mga US bases dito sa ating bansa na libre-libre gumagamit ng ating mga pasilidad. Kunwari, tumutulong sila sa atin, pero ang kanilang tulong, mas malaki ang pinakatin. Tulong dito, pero sila na ang mas malaki pinakatin. Kung kaya, sama-sama magkintalo, tuloy-tuloy ang ating pagkatan sa kabila ng kanilang bandara, sa kabila ng ginagawa nila sa atin, tuloy-tuloy ang ating pag-oorganisa at pagpapalawa. Sa gayon, ay itutuloy natin ang lahat tungkol sa tagumpay at sa isang panglangsang demokrasya at kalayaan. Dahil iyon lang ang solusyon sa ating problema. Ang tayo ay manindigan para sa ating mga karapatan. Ang tayo ay manindigan para sa ating sariling pagkapasya at itaguin ang imperialismo, kapitalismo at humanismo. Imperialismo! Puro sa kapitalismo! Puro sa kapitalismo!